Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez at ito ang investigador sa ating programa ngayong gabi. Aming ibibisto sa inyo negosyanteng mamemeke, guess who, kung sino. Kami ang gumagawa ng mga peking guest. Kami ang nagtataba at kami rin nag-embroidery at kami rin nag-invento ng mga peking guest. NDA kami, huwag naman takot. NDA, ha? Ano sige? Ano yun, sir? May search warrant kami. Sige, honestly with you naman kasi kami malilit lang. Pastor na dapat good shepherd ang bad daw talaga. Unti-unti niya akong hinuhubaran. Tapos sinahalikan niya ako. Tapos sinahawakan niya ako sa masiselang bahagi ng aking katawan. Nagulat ako na hinalikan niya ako buong katawan. Hinihiga niya ako tapos tinuturuan niya ako sa pakikipag-sex. Sabi niya, bawal uminom ng alak. Ako pa ang pinabibili niya ng beer. Mga 5 buti. Hindi po ba tayo, sir, willing magsalita? I cannot talk. Bakit, sir? I cannot talk. Anong problema mo, ha? Textan na umabot sa iPoland na uwi sa pagsisisi. Huwag naman, tol. Patay mo yan. Okay, umupo ka. Ako mo yung paniniwala ko lang. Ayaw mong video. Bakit? Eh, sila nag-ano sa akin. Tingnan mo yung kapatid ko, ang ganda-ganda. Tingnan mo yung mukha mo. Oo, kita ko na. Nagsalamin ka muna, tapos salamin ka. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong nyo sa amin, hindi namin tatantanan. Ang Panginoon ang aking pasto. The Lord is my shepherd ayon sa libro ng awit. Kaya tiwalang-tiwala po tayo sa mga tagapastol sa atin na alagad ng simbahan. Pero sa Good Shepherd Chosen Flock, ang pastol daw mismo ang lobong nanggagapang sa sariling tupa. Mahigit 1 bilyon ang bilang ng mga Katoliko sa buong mundo. Mahigit 60 milyon dito ang mga Pilipino na nagsisimba sa halos 3,000 parokya, kung saan may mahigit 30 trans-parokyal o charismatic group. Isa na rito ang Good Shepherd Chosen Flock na itinatag noong taong 1972. Pagdarasal at tinatawag na fellowship ang gawain nila. Nasa Novaliches ang sentro ng kanilang samahan. Bagamat dito, wala ng fellowship na mamabataan. Tanging sa file video na lang ito masasaksihan. Inirereklamo kasi ng mga miyembro si Rain Rehante. 54 na taong gulang. Siya ang nagtatag at leader ng Good Shepherd. May asawa at mga anak. Imbis na dito mag-prayer meeting ang kanyang mga miyembro, sa investigador sila tumulog para magreklamo. Ikinuwento nila sa akin ang kahalayan at kasakiman kumano ng kanilang pastol. Paano lumabas? Paano nyo nalaman? Paano nyo nabuko? Noong una po, nung ginawa niya po ko ng gano'n, kinumbinsi ko po yung bali yung 3. 4 na po kami nunit. Hindi ko po alam na gano'n. May kasama ka. Sumama sila sa kwarto ko. Anong dahilan ang binibigay na test? Yes, Pagsubok sa katapatan kung papayag kayo o hindi. Si Marites, hindi niya tunay na pangalan, ang isa umano sa mga nabiktima ng hagupit ng kakaibang pagpapastol. Magaling daw sanang magturo ng salita ng Diyos si Pastor Ray, pero ayon kay Marites, pinaboy siya imbis na ituri na alagain tupa. Pupunta kami doon sa isang silid. So, lubos nga ang aking pagtitiwala. Hindi ko alam na meron siyang hindi magandang gagawin sa akin dahil
Yun nga, maganda ang pagkakilala ko sa kanya. Leader ko siya. Nakaupo ko doon sa kama. Inaalis niya yung butones ng damit ko. Tapos, tinakpan niya na yung bibig ko. Tapos, pilit niya ng inihiga ako doon sa kama. Talagang sabi niya, huwag akong mag-iingay. Hindi siya makapagsumbong dahil sa takot na hindi siya paniwalaan. Naulit pa raw ang pangahalay sa kanya. At dinala niya ako doon sa bodega. Hinubaran niya na ulit ako ng damit, ng bra ko, tapos hinablot niya pababa yung short ko at yung underwear ko. Tapos yun, doon ginawa na naman niya yung kababuyan niyang ginawa na inihiga niya ako. Tapos yun nga talagang tinuturuan niya ako sa pakikipag-sex. Isa raw itong test of loyalty. Naku po, por Diyos por Santo. Si Carla hindi niya tunay na pangalan. Biktima rin naman ng kakaibang test of loyalty ni Bad Shepherd, ng leader ng Good Shepherd. Unti-unti niya akong hinuhubaran, tapos sinahalikan niya ako, tapos sinahawakan niya ako sa masiselang bahagi ng aking katawan. Tapos, hindi pa siya nasiyahan. Sa pilitan niya akong inihiga. Tapos, nagulat ako na hinalikan niya ako buong katawan. Hindi raw siya makapaniwala sa nangyari. Maging ang mga sinabi sa kanya ng pastor, hindi na raw galing sa Biblia, kundi bunga ng makamundong pagdanasa. Nagagalit ako that time, pero umiiyak na lang ako kasi wala akong magawa kasi lagi niyang sinasabi na kailangan magpasakop sa kanya bilang ulo. Sabi niya, yun daw yung pamamaraan para mapatunayan ko sa kanya na talagang loyal ako sa kanya at sa Panginoon. Kung banal ang pagkilala niya kay pastor nung una, ngayon tao na halang ang kaluluwa ang tingin niya. Napakasama niyang tao. Yung sinasabi niyang sa Diyos, masama naman yung ginagawa niya. Naisip ko na napaka-demonic ng ginagawa niya, na sobrang pakiramdam ko, binaboy niya ako. Umugong sa grupo ang reklamong ito laban sa kanilang leader. Kaya si pastor na raw mismo ang humiling na magdaos ng tila prayer meeting. Inanyayahan sina Marites, Carla at iba pang miyembro sa isang kainan sa Cubao. Kasama ni pastor ang kanyang asawa at anak. Madamdamin sina Carla at Marites sa nangyaring paghaharap. Yun nga, sinasabi niya na wala siyang masamang pinaplano sa amin. Lahat ng kanyang ginagawa ay para sa aming kabutihan. Pero hindi ako naniniwala doon dahil ginawa niya kami ng masama. Pero ang pastor tila hindi natitinag. Hindi niya inaamin na ginawa niya yun, na kesyo sinasabi niya na kusang loob namin binigay. Pero sabi ko nga sa kanya, alam ng Diyos at lalo't higit alam niya ang katotohanan. Kaya nung time na yun, sobrang naiiyak talaga ako. Sa kanilang pag-uusap, mangumpisal kaya ang pastor sa kanyang kasalanan. Kalimutan na lang daw namin lahat, magpatawaran at magsimula na muli. Tapos niyayaya niya kami na magsisimula uli kami, babalik uli kami dun sa center. Ang misis ni pastor, tinatanong din sina Carla at Marites kung bakit hindi raw sa kanya nagkwento. Maya-maya may pinapipirmahan na si pastor. Nakalagay sa papel ang balak niya na linisin ang kanyang pangalan. Sus Mariosep! Sinabi ko talaga na hindi ko yung pipirmahan. Kasi sa akin, kaya akong ginawa ito. Kasi gusto kong lumabas yung katotohanan. Gusto ko talagang malaman ng mga tao yung ginagawa niyang panluloko.
Susunod, pastor, kukumprontahin na ng investigador. I cannot talk. Bakit, sir? I cannot talk. Bukod sa di umano'y panggagasa sa mga dapat iniingatan, marami pa raw ibang kalokohan itong si Pastor Ray. Saan kaya mauuwi ang lahat ng kanyang pagkakasala? Makukuha pa niya ang kapatawaran ng langit o sa katarungan dito sa lupa? Sa isang fellowship ng Good Shepherd sa lalawigan ng Batangas, tuloy pa rin ang gawain at magandang intensyong ng mga miyembro. Tayo po ay iniligtas. Pero dahil sa kabi-kabilang issue sa kanilang pinuno, Paano natin nasasabi? ang mga dapat ay patotoo tila mga naging reklamo. Hindi ko nakita aktual na ginagawa niya, pero nakita kong pumasok siya at lumabas siya doon sa kwarto ng babae na kanyang ginagamit. So, doon na ang yun na yung naging sign. At bukod sa iskandalo ng di umano'y panggagahasa, pinaniniwalaang meron pa raw ibang kalokohan si Pastor. Sabi niya, bawal uminom ng alak ang mga worker. Ako pa ang pinabibili niya ng beer, mga 5 buti. Kako, bakit leader nagiinom? Ang Good Shepherd Chosen Flock may membership fee na 300 piso. 100 piso naman kada buwan ang bayad ng mga miyembro. Ang mga may trabahong miyembro dapat magbigay mula sa kanilang kita ng 10%. Minsan ibibigay ko 10% lang. At meron naman 50% ng income ko ibibigay ko sa simbahan. Noon, hinihiling ko sa kanya na kung maaari, para maging transparent ka, monthly, nasa whiteboard, ilalagay yung income sa outgoing, pero ayaw niya. Nagagalit siya sa akin at ang sinasabi niya, siyang masusunod. Maging ang mga ipong perang ibinigay ng ilang miyembro sa samahan. Dahil po nakaunta ko ng pagkakataon na tumanggap ko ng 50,000. Kung sa akin nga po sarili, kung nalaman ko na, hindi ko na sana i-design. Ang mga grupong tulad ng Good Shepherd ay tinuturing na Trans-Parochial Charismatic Community. Kaya obligado silang magsumiti ng tinatawag na financial report sa Securities and Exchange Commission. Pero ayon sa SEC, wala ng visa ang permit ng Good Shepherd Chosen Flock mula pa noong taong 2003. Hindi raw nagsumiti ng financial reports ang community mula noong 1997. Ibig sabihin, illegal na ang kanilang koleksyon ng pera. Naloko na! Bagamat tumangging magbigay ng formal na pahayag sa aming kamera at Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP, sinabi sa amin ng pamunuan ng Federation of Charismatic Groups ng CBCP na matagal nang hindi nagbabayad ng membership fee ang Good Shepherd. Hindi na rin daw ito uma-attend o dumadalo sa mga taunang meeting kung saan pinag-uusapan ang kalagayan ng bawat grupo. Dahil dito, hindi na kinikilala ng CBCP ang Good Shepherd bilang isang lehitimong charismatic group na Katoliko. Sa isa pang pagkakataon kung saan makikipagkita si Pastor sa mga biktima, sinubukan namin siyang kuna ng payag. Magandang hapon po. Sa GMA Public Affairs po ako, sir. Tumanggi siyang umarap sa aming kamera. Hindi po ba tayo, sir, hindi magsalita? I cannot talk. Bakit, sir? I cannot talk. Pero ang kanyang mga kasama, abay, mukhang mainit ang ulo. Anong problema mo, ha? Bakit? Problema mo? Sa pagsusuri ng PNP Crime Laboratory, nakitang nagkaroon ng pagpapuwersa sa ari ng mga nagre-reklamo, sina Carla at Marites.
Dumiretso na ang dalawa sa Criminal Investigation and Detection Group para magsampa ng kaso. Doon na talaga na nagkaroon ng laceration doon sa private parts ng ating mga complainant na nagmamanifest na nagkaroon talaga ng force o interforce. File na namin sa Prosecutor's Office sa Department of Justice. So, hintayin natin po yung subpoena natin kung kailangan pang magkaroon ng preliminary investigation. Inasuhan nila si Ray Rehante ng panggagahasa. Kapag napatunayan siya'y nagkasala, maaari siyang mahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Maaari rin siyang kasuhan ng tinatawag na grave coercion dahil sa pangongolekta ng pera na hindi malinaw kung saan napupunta. 6 na taong pagkabilanggo ang maaaring maging parusa sa kasong ito. Patuloy sa pananalig at pananampalataya ang mga miyembro ng Good Shepherd Chosen Flock. Umaasa silang matatapos din ang kinasamputan nilang gulo. Samahan niyo po ang bawat isa sa amin ang magpapahayag ng Hindi raw sila titigil sa pagdarasal. Salamat po sa covering po ninyo sa lugar na ito. Ang kabanal-banalang dugo niyo po, Panginoon, at ang ibutin. At sina Marites at Carla patuloy namang lalaban para makamit ang katarungan. Susunod ang aming pag-iimbestiga sa peke at uri na tatak ng damit. Pag wholesale niya yung damit na gawa namin na bes, binibenta lang nyo ito ng 80 pesos, 70. Wholesale niyo lahatan. Mga kapuso, sa mundo natin ngayon, ang dami daw mapagpanggap. Makaporma lang magsusuot kahit peke. Well, guess what? Bilang na po ang araw ng mga mamemeke. Lalo na itong may-ari ng pabrika ng mga pineking mga brand na peke din palang magpasweldo sa mga empleyado. Ang mga Pilipino likas daw na banidoso. Mapababae o lalaki pagdating sa pormahan talagang hindi pahuhuli. Sa pag-aaral na inilabas ng Nielsen Global Luxury Brands sa kategoryang brand conscious o mahilig sa mga ditatak na gamit, pangatlo ang Pilipinas sa buong Asya. You're gonna buy something really good, nice. You have to be comfortable with what you buy. Brand conscious na. Kahit na naghihirap yung mundo, naghihirap na yung Pilipinas, branded pa rin. Ako, I prefer branded clothes kasi yung quality. Pero may ditatak na damit na isinumbong sa amin ni Mario, hindi niya tunay na pangalan. Kami ang gumagawa ng mga peking guest. Kami ang nagtataba at kami rin nag-embroidery at kami rin nag-inventa ng mga peking guest. Pag-aari daw ng Chinoy na si Ben Hong ang pagawaan. Matatagpuan yung lugar to sa corner Banawe, Calamba Street sa Golden Building 118 J3. Third floor. Walang pangalan yung pabrika na nag-ooperate. Pero ng mga 6 na taon na mahigit na nag-ooperate. Na palipat-lipat lang ng lugar. Pero hindi lang ito ang ibinunyag sa amin ng trabahador na si Mario. Hindi siya sumusunod sa labor code na minimum wage. Mga kasama ko 180, may 270 na yung mga sobrang oras na ginagawa namin hindi niya binabayaran. Wala siyang business permit. Wala kami mga tax, kami kinakaltasan, wala kami mga benefits na natatanggap ng mga tao sa kanya. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang investigador. Sa tulong ng isang asset, agad naming minanmanan ng pabrika. Pagpasok sa loob, bumulaga na sa amin ang tonelalang tela. Namataan din namin ng mga trabahador na naglalatag at nagtatabas ng tela. Nasa pulpa ng aming kamera kung paano nila binuburdahan ang kanilang branded clothes. Gamit nila ang makinang ito. Maya-maya pa lumabas na ang bordadong tatak. Hanip na makina, may instant guess ka na. Pagsapit ng break time, ang mga trabahador kasiksikan ang sako-sakong plastic na tela at mga retaso habang sila'y kumakain. Siksikan sa isang lamig, isang maliit na kumakain, minakabong sa lababo,
Hindi nakasamampak sa simento. Kasi kami yun eh. Wala kang bangko. Ako pumakot ako, nakakuha sa simento. Mahigit 30 manggagawa ang nagtatrabaho sa pabrikang ito. Sunod naming namataan ang pagkakarga ng mga gawang damit. Agad inilarga. Saan kaya ang landing nila? Ang delivery van na discovery namin ang baksakan. Dito pala sa isang establishmento sa Baclaran. Agad diniskarga ng mga pahinante ang mga damit. Sa loob ng mall, bumalandra na sa amin ng mga begging guests sa tindahan ito. Other colors? Bandar-bandar na kulay. Ano mga kulay ito? Anim na kulay sa isang bandar. Pag i-wholesale niya yung damit na gawa namin na guys, binibenta lang nito ng 80 pesos, 70. Wholesale niya lahatan. Yung mga damit, 30 pesos, 50 pesos. Kasama si Mario, tinungo namin ang tanggapan ng Guest Philippines para ipagbigay alam ang issue. Marami pa rin na ibang brands pa. Iprinisinta namin sa kanila ang video na nakuna namin sa loob ng pagawaan. Pero madaming brands kayo din. Halo-halo yan. Nadismaya sila sa sumunod na eksena. Ka-gym na sa likod, di ba? Ayon sa pamunuan ng Guest Philippines, hindi otorisado ang anumang pabrika sa Pilipinas na gumawa ng kanilang produkto. Malaki raw ang pagkakaiba ng peke sa tunay nilang produkto. Yung material itself, malaki ang difference. Yung paggamit ng mga letra, usually script kami, sila iba yung ginagamit. Tsaka usually makikita nyo yung care label. Yung care label nakikita yun sa loob ng damit dito. Tapos meron akong pinag-guess. Mga botones namin may mga labels yun, mga script yun. Nakita ko sa print masyadong simple yung print nila. Kami intricate ang designs namin. Susunod, pabrika ng peke lulusubin ng mga tunay na empleyado ng Guest. Ano tayo? May search warrant kami. Honestly, with you naman kasi kami malinis lang. Hindi na nakati sa mga tauhan ng Guest Philippines sa panlalamang sa kanila ng negosyo ni Ben Og. Kaya sinugod na ang pagawaan kasama ang NBI. Guess mga kapuso kung ano ang nakita doon. Matapos matukoy ang pabrika ng Peking Guest, kagad nagsampa ng formal na reklamo ang Guest Philippines sa National Bureau of Investigation laban sa may-ari ng pabrika. Sa bisa ng search warrant, agad nagplano ng operation ang mga agent ng NBI. And they are manufacturing garments against USA in violation of the Intellectual Property Code. Simple lang, walang magpapakita ng barel and then diplomatic lang ang approach dito. Let's go! Let's move! Pagdating sa lugar, dire-diretso na ang mga operatiba. NBI kami, huwag yung matakot. NBI, ha? Ay, dad, kumayo ka lang, dito ka lang. Sige nga, NBI kami, huwag yung matakot. Pagpasok namin sa loob ng pabrika, istulang na hipa ng hangin ng mga trabahador. Nagulat sa pangyayari. Misto niya, Om. Yeah. Sa loob, bubulaga sa amin ang masikip at maalinsangang kwartong ito. Bubungad din sa amin ang mga tapos at tinatapos pang mga damit. Tumpak, mga Guest brand ang ilan sa mga ito. Nagsulputan pa ang ilang mga branded na damit na kanilang ginagawa. Hanep istulang all brands in one shop ang drama sa loob ng pabrika.
Tiko ang bibig ng mga manggagawang nasa loob. They're from GMA Investigador and this is... Maya-maya, dumating ang may-ari ng pabrika. Aminado ang may-ari sa iligal niyang negosyo. Aldi, alas naman eh. Sige. Ano ba yung laman niya? Finished product. So these are the finished products? Oo, ano nangyari ito? Ano kaya ito? May search warrant kami. Sige, honestly with you, kasi kami malilit lang. Tumangging magbigay ng formal na pahayag sa aming kamera si Ben Ong. Kinumpis ka naman ng mga operatiba ng NBI ang sako-sakong damit na ges, pati ang mga makinang gamit sa pagpupurta. Sinamahan din namin sina Mario sa tanggapan ng Department of Labor and Employment o DOLE para magsampa ng reklamo. Nakasaad sa Labor Wage Order No. 14 na wala nung ika-28 ng Agosto ng taong ito, ang isang manggagawa sa National Capital Region ay dapat makatanggap ng hindi bababa sa 382 piso kada araw. Nangako ang DOLE na aaksyonan nila ang reklamong idinulog ni Mario. Patatawag namin ng both parties para maipakita at mairelay namin na underpaid yung mga worker nila. And if it so happen na hindi sila umaaksyon, automatically ini-endorse namin yun sa NLRC. Dahil illegal na negosyo ang napasukan ng mahigit 30 empleyado, nawalan sila ng trabaho. Bagamat umaasa silang makakahanap din ng malilipatan. Naharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8293 o ang Intellectual Property Code si Ben O. Kapag napatunayan ang kasala, maaari siyang makulong mula 2 hanggang 5 taon. At may multa pang 50,000 hanggang 200,000 piso. At gumagawa sila ng mga fake or counterfeit guest garments or products. That was the reason kung bakit namin sila dinuli. And confiscate yung mga clothes bearing registered Guess USA trademarks plus the 2 embroidery machine. At dahil walang business permit ang pabrika, naharap din ang may-ari sa kasong paglabag sa Revenue Code ng Quezon City. Sa kasong ito, may parusang pagkakakulong ng 5 buwan hanggang 1 taon. Ang pamemeke ng anumang klaseng produkto ay malinaw na paglabag sa ating batas. Kaya't sino mang mahuhuling na memeke, mananagot sa kinaukulan at mapaparusahan. Naman ko, patay mo yan. Hindi ba pa pabidyo sa inyo? Susunod, bahay-bahayan na uwi sa Rambulan. 3 years, ang gap niya yung tatay. Tignan mo nga. Tignan mo nga yung ginasa mo, 16 years old. Ginasa. Madami pong nabubuo sa pagte-text, pagkakaibigan, barkataha. Ilang palitan ng message lang ay meron ng aybolan. At sa swerteng iilan, totoong pag-ibig o true love na nauuwi sa kasalan. Yan siguro ang naisip ni Melody kaya pagkatapos ng klase, sa halip na sa bahay dumiretso, sa Batangas pa naman nagtungo. Huwag naman ko. Patay mo yan. Hindi ba pa pabidyo sa inyo? Umupo ka muna maliliwanag ko. Kasi sila nag-ano sa amin, nagdayan. Nakuha ang number namin. Hindi ako nagpapapasok. Anong gano'n na lang? Bite na lang namin muna kayo dalawa sa opisina para mas maliwanag tayo ng ayaw. Kasi ginamit na nila. Ayaw ko po nila. Para kay Aileen, hindi nga tunay na pangalan. Ito ang mga eksenang sumira sa mga pangarap niya sa kanyang kapatid. Walang hinangad si Aileen kung hindi mapagtapos ang kanyang kapatid na si Melody. Hindi niya tunay na pangalan. 16 na taong gulang lang si Melody at magtatapos pa lang sa high school sa lalawigan ng Isabela. Ang pangarap niya po kasi naging teacher. Kaya gusto kong siyang tulungan makapagtapos. Kahit anong trabaho, handang pasukin. Maputol lamang ang henerasyon ng kahirapan sa pamilya. Pagkatapos ng pag-aaral yung kapatid ko, dahil para makuha naman yung hirap ng buhay. Likas daw kay Melody ang magpaalam tuwing umaalis, kaya labis silang nag-alala nang minsang hindi siya umuwi.
Hapon ng Friday, sila umuwi sa bahay. Pagkatapos nun, na tumawag yung pinsan ko sa akin na yung kapatid mo wala dito. Ang napasok sa isip ko yung baka na-rape na ganun. O sumama sa lalaki. Kasi yung kanya sa akin na kung may callmate daw siya sa Tuguegarao. Huli raw nakita si Melody na kasama ang kanyang pinsang si Abby, hindi niya tunay na pangalan. 15 taong gulang si Abby at estudyante rin sa high school sa Isabela. Tay, sabi niya sa akin, pagtapos ng test namin, uwi na ako. Aga, sabi niya naman, hindi umuwi. Hindi na nakauwi. Naku po, naloko na. 2 bata na ang cannot be reached. Lumipas ang ilang araw, unattended pa rin ang mga minor de edad. Hindi pa ako nakakatulog, hindi pa ako nakakakain kasi iniisip ko yung kapatid ko kung nasaan siya. Hanggang isang tawag mula sa kapatid ang kanyang natanggap. Kinausap ko yung kapatid ko, sabi niya, ate, tulungan niyo po ako dito kasi wala kaming pamasahing pauwi. Takot na takot siya, tapos umiiyak sa akin. Di umano'y nasa Lipa, Batangas ang mga dalagita kasama ang mga callmates nila. Ngunit isang revelasyon ang hindi matanggap ni Aileen. Nung nagiinuman sila, sabi ng kapatid ko, nagiinuman sila tapos lasing na lasing sila. Pagkatapos na may nangyari na daw sila. Tapos sabi ng lalaki, ang sarap pala ng kapatid mo, virgin na virgin, sabi niya sa akin. Ang mga minor de edad, inabuso. Para mailigtas ang kapatid at pinsan, lumapit siya sa aming tanggapan. Agad naming pinuntahan ang posibleng kinaroroonan ng mga bata. Inabot na kami ng dilim sa paghahanap. Ngunit nagdiwanag ang aming paningin ng maispatan si Melody. Ang mga cannot be reached na mga minor de edad, kumpirmadong nasa Lipa sa Batangas. Kinabukasan, maaga kaming nag-charge papunta sa bayan ng Lipa. Sa opisina ng Social Welfare and Development ng munisipyo, idinulog namin ang problema. May kamalian doon. Kumbaga, ginamit mo yung kahinaan ng isang bata para may sagawa mo yung gusto mo. Kaya nga, basta kuhanin natin ang bata, bigay sa magulang, tapos. Dahil iligal ang pagpupkop sa mga bata, isang rescue operation ang agad na plinano. Kasama ang mga otoridad, pinuntahan na namin ang kinaroroonan ng mga dalagita. Pagdating sa lugar, di na napigilan ni Aileen ang sarili. Agad na niyakap ni Abby ang kanyang ama. Habang si Melody naman, tila hindi pa makapaniwala sa mga nangyayari. Kayo na sa tama. Dana, alam ninyo, ilang taon ka na, Ineng? Ikaw, alam ninyo na ang mga bata ngayon ni Milon. Alam. Huwag naman, Tol. Patay mo yan. Kinilala ang mga callmates na sina Jonathan, 34 na taong gulang at isang magbabalot. At si Joey Zamboanga, 29 na taong gulang, isang electrician. Ginamit na nila. Ayaw ko po nila. Sila nag-ano sa amin, nagdayan. Nakuha ang number namin. Ay, hindi ako nagpapapa. Talaga lang, ha? Bilang patunay na wala silang kasalanan, isang dokumento ang kanilang ipinakita. Nakasaad doon na kusang sumama sina Melody at Abby sa 2 lalaki. Dapat pinalam nyo sa kapitan dahil ang kapitan mismo, kahit kayo, alam naman ninyo yun. Pag minor talaga, hindi po pwede. Ako. Hoy! Oh, na! Sa Lipa Police Station, idinerecho ang tila mga low-bat na mga sospek.
Nag-rotate ng number, tapos nung mag-rotate yung number ko, tinawagan niya ako, call meet kami dalawa. Sabi niya sa akin, sige pupunta ako dyan. Sige, punta sila. Ang sabi niya sa akin, tunin mo kami. Paano sila pumunta sa inyo? Nag-ipon po sila ng pera. Napapunta sila rito. Punta namin sa bahay, yun, sabi ko, teka muna, mag-usap muna tayo. Mag-usap kami. Sabi ko, pwede pa man bumalik. Total, pwede pang bumalik. Bibigyan ko pa masahe pabalik. Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, wag na. Ayaw ko na. Sabi sa akin, mahal kita, sabi niya. O di yun, nangyari. Hanggang ngayon. Ano kayo? Nalabat first sight? Lalong naggit-git si Aileen. Tingnan mo yung kapatid ko, ang ganda-ganda. Ikaw, tignan mo yung mukha mo. Okay lang po. Tingnan mo yung mukha mo. Oo, kita ko na po. Nagsalamin ka muna, tapos mo, sana tinira. Ha? Yung tatay ko, 37 pa lang. 3 years, ang gap niya yung tatay ko. Tingnan mo nga. Tingnan mo nga yung ginasa mo, 16 years old. Ginasa. Inamin ng dalawang lalaki na may nangyari na sa kanila. Ayun po. Isang beses. Ginawa ko po ito dahil mahal ko siya. Hindi yung ginawa ko to para manloko ng tao. Ayon kina Melody at Abby, nabihag daw sila sa tamis ng dila ng kanilang mga callmates. Palagi niya pong sinasabi na mahal niya ako at palagi din po siyang nagtitext o tumatawag po. Kahit anong mangyari, dito lang ako para sa'yo. Kahit hindi pa tayo nagkikita, mahal na kita kahit sa cellphone lang. Pag nag-abroad daw po siya ng 3 years, pagkagaling daw po niya ng abroad, magpapakasal daw po kami. Habang nag-abroad daw po siya, mag-aaral ako. Dahil minor de edad sina Melody at Abby, mabigat ang mga kasong kinakaharap ni Jonathan at Joey. Pwede din silang kasuhan ng consented abduction saka yung RA 7610 natin. Kung mapatutunayang nagkasala, rehas na ang susunod nilang hihimasin. Paalala mga kapuso, hindi masamang magmahal lalo na kung ito'y totoo at busilak. Ngunit kung batang-bata ang iibigin, siguraduhin hindi ninyo sila aabusuhin dahil ang pagkupkop at pagtanan sa mga minor de edad ay ipinagbabawal sa batas. Ni Mama Zita. Hanggat may namalya, hanggat may napi, patuloy tayong umaksyon. Kaya makipagtulungan po kayo sa investigador, ang mga abusado at ang mga manloloko. Huwag natin tatantanan. Hanggang sa muli, ito ang investigador at ako si Mike Enriquez. Proud to be Kapuso. Investigador, ang sumbungan ng bayan.